the manifestation of God. Hallelujah. Kapag i-declare natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, magmamanifest sa buhay natin yan. Makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa atin. Okay? So, wow, God is so amazing. You know, we have been praying for maybe a year and more that God will pour out spirits, no, souls, and research. And now, tingnan nyo po, masikip na yung ating panambahan. Amen. We started few. No? We started maybe around 15. And then, nabawasan pa yon. No? But then, we did not waver in our faith. Because it is not our capability, it is not our knowledge and our wisdom. But it is the power of God. Ang sabi po ng word, not by might, not by power, but by the power of God. Hallelujah. And it is the Lord, it is the Holy Spirit who have convicted every one of you to come here because God has something great for you today. Amen. Are you ready to receive the blessing of God? Amen. The blessing of the Lord is always new every morning. So expect for it. But today, God has a mighty thing for you because God wants you to be set free from many things. Amen? Because God wants you to experience His abundance, blessing of grace, love, and mercy. Amen? Amen. I will speak in Taglish, okay? Or else I will have a nosebleed. Okay, let's begin. Okay, this is our text. Let me read it. Please put your eyes on the scripture text. Huh? And can I request po to refrain from chatting because napakarami natin. Konting bulong lang po yan, malakas na. Tama po ba? And we don't want to be a source ng disturbance ng kapatid natin na gusto makinig. Okay, so let us read. Ang sabi po sa ating text, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. For though we walk in flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. May the Lord add conviction upon hearing His word. Hallelujah. Let us begin. Mamaya ko po ipapaliwanag. You will understand later why the Lord has given us this passage. And we will understand, of course, later on. Pakipindot po na. Yan. Mind. Remember po, ano po yung topic ni Pastor Bernard last Friday? Mind, science, leader. So, ito po kaming mag-asawa. Mag-asawa po kasi kami, no? Kung ano po yung inumpisahan niyang message, susundan ko. Kung ako naman po yung nauna sa kanya, susundan niya. Para may continuity po. At magkaroon ng mas stress, mas maging matatag yung word na naririnig natin. So, let me continue. Why mind? Why mind is so important, no? Because your mind is your core and the center of who you are. Kung yun daw kung sino ka, determines kung anong klaseng utak meron ka. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya yung tao, pagkabaliw, ibig sabihin, hindi tama ang kanyang isip, ang kanyang brain, hindi tama. Tama po ba? So, yung mind po natin is the center of who you are. It will define who you are. Because the mind is the seat of your identity. What you believe about yourself and of anything else. No? Yung faith mo, yung belief mo, ito yung seat niya. Ito yung identity niya. Okay? Ito yung din po, the mind is also the driver of our choices. The mind is the decision maker. I don't believe it is the heart. No? Wala po ito. No, it is the mind that decides. Okay, makikita po natin bakit sabi niya, sabi kasi ng puso ko,
di ba? No, we will see later why. Okay, so the mind po is the root of our strength and our weaknesses. Sabi nga po, kapag pagpasensyahan mo na siya, yun lang ang naabot ng kanyang kaisipan. Ikaw na matalino, nakakaunawa, pagpasensyahan mo siya. Because the mind is the seat of our strength and weaknesses. Amen? Okay, so ngayon, in medicine and in science, also prove that yung brain is the core ng isang tao. Why it is the core? When you are young, they are checking the size of your brain. No? If it's smaller than the normal, may problema ka. So you might grow with retarded mind or abnormalities. No? Palagi pong chine-check yung mind natin. At nagkaroon ng accident, ang unang itatanong sa'yo, the first question the doctor will ask, nabagok ka ba? No? Because pagka nagkaroon ng damage sa isip, nagkakaroon ng comatose. And when you are in coma, wala na. You will not function anymore. Amen? At yung iba po, nagkakaroon ng heart attack, yung stroke, no? Part of their body, wala na, hindi na makagalaw. Because nagkaroon ng effect dun sa brain. So, napaka-importante yung brain natin. At yung ibang nagkakaroon ng, tinatanong ka ba, meron ka bang diabetes, meron ka bang high blood pressure, meron ka bang iba-ibang mga sakit, no? Tinatanong nila yan. Bakit? Because it can affect your brain. Okay? At yung mga iba, pagka nag-overdose, no? Either sa medicine or sa mga alak, nagkakaroon ng epekto sa brain. Amen? So, it is very vital that we know kung gaano ka-importante yung brain ng isang tao at the same time, iba po yung brain sa mind, ha? The way it thinks. Okay? Ngayon, bakit po kailangan natin ngayon na kakaingatan, no? Why we should be very careful with our brain or our mind. Mind po pinag-usapan natin. Because, ang sabi po sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. So whatever in your thought, you will become like that. I already testified it. One of my cousins, they are, I can say, fortunate. Mayaman sila. No? May mga businesses sila, mayaman sila, matalino siya. So happen, lagi siyang high sa drug. So one day, he thought that he is Superman. Tumalon po siya sa building. Ang nangyari, napilay siya, hanggang ngayon, wala na, hindi na nag-function yung baba. Because what he thinks in himself, so is he. So, inisip niya si Superman siya, tumalon siya. At yung iba, inisip nila mga, let's say, pusa sila. O diba, ang acto nila, meow. Diba? Kaya wag niyo pong gugustuhin na kayo maging Batman or maging Catwoman. No, because being human, that is the highest form. Huwag kayong maging Nephilim. Half breed, no? Half pusa, half cat, and half human. Because your action, whatever your mind is, whatever you think in your heart, you will become. Let's say yung mga bata, pag bata pa lang, tinitrain na natin po sila, hindi ba? We are training children how to become a good person. Amen? Amen. Wala namang pong magulang na tinitrain yung anak niya na maging masamang bata. Tama po ba? Everyone trains their children to be good. Even yung kanilang mga kilos, yung kanilang pananalita, we are training the children to become a better person. Because, kung ano yung itinanim natin sa isipan nila, that will be their identity. Okay? Pinalaki kang tawag dito, generous. No? Yun ang palaging naririnig mo sa parents mo. Huwag kang maging madamot. No? Malagi i-bless mo yung mga tao para mag-bless ka din. So makikita mo, dahil yun ang natanim, because that, what you think you are, you become the way it is. So, when you think you are generous, you become generous. If you are stingy, of course, yun din ang magiging action natin. Amen po. Amen. Okay? Bakit? Okay. So, bakit po kaya gano'n, no? But of course,
as we grow old, marami na pong mga external na thoughts na pumapasok sa atin. Pag nag-aral na, when you go to school, another thoughts will come to you, friends, no? Ibang mga ideology na pumapasok sa iyo. Different kinds of thoughts are coming now sa isipan natin. And that shapes us. Sinishape na po tayo kung sinong magiging tayo. Okay? So, kung anong inisip mo sa puso mo at isinapuso mo yun, that who you are. Ganito na talaga ako. Ganun ka na talaga. No? Ganito ako pinalaki. Ganun ka na talaga. Pero pag inisip mo, mayroon akong pag-asa. I can be a better person. Amen. You will become a better person. Because mind is powerful. Ito po, alam niyo po yung nagkaroon ng experiment, di ba? Yung nagbigay ng gamot. No? Lahat sila, 10 katao, pinigyan ng gamot. Pero yung nasa gamot, hari na lang, hindi talagang gamot. But because of their, yung mind nila na set that they're going to be healed by taking that medicine, and everyone got healed. It is not because of the medicine, because of their mind. So mind is so powerful. Amen. Okay, tuloy po tayo. Hindi yun ang title natin. Ang title natin, Mind is the Stronghold. Bakit po stronghold? Kasi ito yung pinaka-center mo. Ito yung pinaka-core mo. Yan yung nagdidictate na po ng lahat ng bagay. So yan ang stronghold mo. Kaya kailangan ingatan mo yung stronghold mo yan. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng stronghold? Okay, ang stronghold po ay fortified place of protection against attack. Let's say, sa mga gera, meron meron po tinatawag na, let's say sa Pilipinas, di ba? Ang pinaka-fortress po ng Pilipinas, Malacanang. No? Ang US ay yung White House. No? Yun yung pinaka-iingatan nila. Bakit? Nandun yung pinaka-puno. Yung pinaka-mastermind. Amen? So, meron ba pong ibang word para sa stronghold? Ito po yung fortress. Alam niyo po dun sa old times, yung pong pinamataas na tore. Yun po yung fortress. Pag yun napasok na ng mga kalaban, ibabagsak na, halo ka na. Kaya po yung tinatawag na fortress, tinatawag na tower, refuge, pag refuge, safe place, no? Yun yung pinaka-safe place. Bunker, yan nga po yung ginagamit natin ngayon. Sa mga war, may mga bunker sila, no? At syempre, yan ang pinaka-center. Center. Commanding center. Okay? So tayo din, yung mind natin, ito yung center natin, no? Kasi sabi ko nga po kanina. So, ngayon, kapag yung stronghold mo, okay? Yung fortress mo, yung tower, yung refuge mo, yung bunker mo, yung center mo, na-compromise, sigurado, yung defeat at yung fall, inevitable. No? Kapag napasok na yan, na-infiltrate na yan, sigurado yan, may talo. Okay? Let me give you a good example from the Bible. Ito pong storya ng mga Israel. The Israel is our pattern, amen po, because they are the chosen country or nation. Okay. During the time, meron pong isang hari, ang pangalan niya, King Ahab. Kilala niyo po si King Ahab? Yes. Hindi siya masyadong sikat. Si Jezebel, kilala niyo? Amen. Kilala niyo si Jezebel, ano? Nakikita niyo po ba yung Starbucks? Si Jezebel yun. Okay. Kung kilala niyo po ba siya, si King Ahab is the king of Israel. So happen, itong si King Ahab, merong isang hari ng Sidon, ang pangalan niya, King Etbaal. Okay? Si King Etbaal ngayon, nakipag-peace treaty siya sa Israel para hindi na daw sila maggera. Pero si King Etbaal, napaka-tusok nito. Okay? King Etbaal, actually, he is a priest of Astarte. Okay?
Siya po ay priest ng Astarte. Okay? At pagkatapos, inassassinate niya yung king ng Tyre. O imagine, he is the priest of our Astarte. Pagan po sila, pagano. Okay? Hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So, what happened? This priest, Ethbaal, inassassinate niya yung king ng Sidon. At pagkatapos, kinuha niya yung posisyon. Ang tawag sa kanya, opportunista. Okay? Kinuha niya. Ngayon, dahil siya po ay idol worshipper ni Astarte at ni Baal. You know who's Baal? Okay. Ito po si Satanas sa ibang mga term. Okay. Siya'y worshipper ng gano'n. Ngayon, papasukin niya yung Israel. Kasi masyado siyang devoted sa kanyang religion na kay Baal at kay Astarte. So for him na mapasok yung Israel, napakalakas ng Israel, at because they are powerful, not because of the number of people, not because of their knowledge in warfare, but because of the God they serve, because of Yahweh. And of course, Ethbaal already knew it. If these people will waver in their faith, in their Yahweh, babagsak sila. Okay? Because kaya po sila nananalo, bakit matatag ang Israel? Dahil meron silang Yahweh. Meron silang pananampalataya. Now, paano mo ibabagsak ang isang bansa na ang nagpuprotekta yung kanilang Diyos? Okay? Isa lang ang naisip ni Ethbaal, kailangan hindi sila masira ang kanilang faith. Amen. So, anong ginawa ni Ethbaal? Nakipagkasundo siya kay Ahab para ipakasal yung kanyang anak na si Jezebel. Okay. Siyempre, maganda itong si Jezebel, sexy, matalino, kasi Phoenician sila eh. Might be Egyptian, galing malapit sila sa bansang Egyptian. Phoenician sila, maganda, hindi ko po ma-describe, pero sobrang ganda, no? Ni Jezebel, at talagang matalino siya. So, nung nangyari, pinasok siya dun sa Israel, naging asawa siya ng hari. Saan ang infiltration agad? Unang-una? Sa pinaka-tower. Dun sa pinaka-fortress. Sa hari, diretso ang pasok. Parang sa mga bansa, mga gera, ang gagawin magpapadala ng spy. Di ba? Kapag napasok na ng spy yung lugar mo, ay magkakaroon ng compromise na yung mga war strategy nyo. Kung paano yung gagalan. Kaya kayo natatalo kasi meron palang spy. Sabi may dagang nakapasok kasi merong spy. So ito po, ang ipinasok si Jezebel. At nung nakapasok si Jezebel, nag-umpisa si Jezebel, sumutsot ng sumutsot sa King Ahab kasi sobrang ganda eh, di ba? So ngayon, nahumalin siya sa kagandahan at talino ni Jezebel, ayun na po, naipasok na yung witchcrafting. No? Isa siyang mangkukulam. Siya po ay isang taga-worship ng mga Diyos-Diyosan. Ipinasok niya unti-unti yung kanyang ideology. Araw-araw ba naman sutsutan mo ng sutsutan? Okay. Yung isipan ngayon ng hari ng Israel na bago. Nagpatayo siya ngayon ng mga ribulto ni Astarte at ni Baal. From them, bumagsak ang bansang Israel. So, napaka-importante pong pakaingatan natin yung ating tower, no? Yung ating center. Amen? Ngayon, sa panahon natin, nakita niyo po yung compromise, isang babae lang ang pumasok. Hindi nga buong hindi buong army. Isang babae lang. So, same po sa atin ngayon, no? Since ngayon, hindi naman tayo individual, paano natin ito i-apply ngayon sa bawat buhay natin, no? Because, sabi ko nga po kanina, a stronghold is a fortified place of protection against attack. Kailangan iingatan mo yan. Kailangan matatag siya para kahit na may attack ka, hindi mo maiwasan ng attack eh. Pero kailangan matatag siya para hindi ka bumagsak. So, sa panahon po natin, ano po yung fortress? Hindi, kunwari, individually. Iapay po natin ito individually. Wala ka namang, eto tayo siguro masasabi natin fortress tayo ngayon, no? JPGIA. Pero pag wala ka sa loob ng JPGIA, mag-isa ka, anong fortress mo?
At yun nga po yung sinasabi natin, as an individual, yung mind natin ang siyang nagre-represent as our stronghold. No? At katulad po ni Etbaal, si Etbaal, he is a representation of Satan. Ang gusto ni Satan, bumagsak yung mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Ngayon, ikaw ay pinili ng Diyos, amen? Amen. Ayaw ni Satan yun. Gusto niya, ibagsak ka niya. Sa paanong paraan ka niya ibabagsak? Sa pamamagitan ng iyong isipan. Hindi ka po pwedeng patayin ni Satan. Ito yung katotohanan. Hindi ka niya pwedeng patayin kasi grabe na nga yung kanyang parusang tatanggapin sa Panginoon, the more pa. Kasi hindi mo talaga ka pwedeng pakialaman ni Satan. Ngayon, anong gagawin ni Satan? Self-inflict. Ikaw mismo ang gagawa ng mga bagay na yun. Legal siya. Kasi po, kahit si Satan, dumadaan ng legalism yan. No? Kasi po dun siya sa court ng Panginoon, alam niya yung mga legal terminologies. Alam niya po yan, matalino siya. So, hindi ka niya pwedeng saktan. Ang gagawin niya, dito siya sa isipan mo upang ikaw mismo ang gumawa ng mga bagay na gusto niya gawin. Paano niya gagawin yun? Okay? The enemy tries to infiltrate your stronghold so he can build his own fortress. So kanina po ang sabi ko sa inyo, diba? Matatag yung Israel. No? Pero ang ginawa, nung ipinasok si Jezebel, nagtayo ng panibagong fortress si Jezebel. Kaya bumagsak. So, si Satan ngayon, papasok sa stronghold mo, sa isipan mo, at magbibuild siya ng sarili niyang fortress ng stronghold. No? Doon po siya. At pagkatapos, ito yung magdo-dominate ngayon, no? And eventually breaks it. Ido-dominate ka niya. Kung ano yung naitanim niya sa isipan mo, yun ang gagawin mo, at darating ang panahon, makikita mo, ang buhay mo wasak. Masasabi mong wala ng kwentang buhay mo. Amen? Ito po yung plano niya. Ibagsak tayo. Huwag po sanang dumating sa panahon na sasabihin mo, bakit naman ganito laging ginagawa ng Lord? Kung ano man yung nararanasan mong paghihirap, it is not coming from God. It is always coming from Satan. No? Na in-entertain mo at nagkaroon ng manifestation sa buhay mo. Kaya ganyan ang buhay natin. Never po the Lord will inflict you with sickness. It's not true. Yung sinasabi, kaya ako nagkasakit para malaman ko ang Diyos ay nagpapay. Hindi po totoo yun. Because whether you like it or not, magkasakit ka o hindi, He remains the great healer. He remains Jehovah Rapha. Amen? Ngayon sabihin mo, bakit naman hindi naman ako pinagpapala? Ang hirap naman ng buhay. No? Whether you like it or not, hindi magbabago the Lord, Jehovah Jireh. Siya po talaga ang nagpapala. Sino ang nagpapahirap sa'yo? Sino nagdadala ng mga problema na yan sa'yo? It's either Satan or it's either yourself. Kasi mayroong consequences lahat po ng ginagawa natin. Amen? Okay. Tuloy po tayo. Kaya nga, sabi kanina, kung Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Thinks in his heart, nag-iisip pa siya sa puso niya. Ang ibig sabihin, mineditate niya talaga. No? Kumbaga, alam niyo po yung meditate, araw-araw ito na yung iniisip niya. Kaya nagkaroon ng malaking hold sa kanyang buhay. Okay? Kaya po, kung sino ka daw magiging, kung sino yung ano yung laman ng isipan mo, ikaw yun. Yun yung magiging character mo. Yun ang magiging ugali mo. Yun ang magiging gawin mo. Kung sino ka sa isipan. Kasi ang sabi po sa Proverbs 4:23,
Ibaba ko yung aircon. Nakataas kasi. Okay, tuloy tayo. Ang sabi dito, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano daw po iniisip mo, pinakaisip-isip mo, araw-araw yun ang iniisip mo, magiging ikaw yan. Okay? Kaya napaka-importante i-guard natin yung ating fortress. I-guard natin yung ating isipan. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Diba? Sinabi heart. Sa Bible po, pag sinabing heart, the mind and the heart are one. Okay? Kasi po, yung heart po talaga is the subconscious mind. Kasi kung ano yung natatanim dyan, yun yung nagiging imbakan. Kaya palagi mariremember mo. At sa ibang pagkakataon, di po ba naituro ko na sa iyo scientifically, nakita kung ano yung hormones na meron sa brain, meron din po tayo sa heart. So magkakonekta sila. Okay. So ang sabi, above all else, guard your heart. Bakit daw po? For everything you do flows from it. Tama? Lahat po ng ginagawa natin galing dito. Ito nagbibigta. Tapos sa ibang version, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Okay? Kung ito po'y nagde-determine kung ano yung klaseng buhay ang tatahakin mo. Kung anong klaseng landas ang susundan mo. Left or right? Liko o tuwid? Lagi po ang mind ang magbibigta. Okay? So, bakit po kailangan natin ingatan ng ating mind? Okay? Yung fortress natin. Because it is the seat of our spiritual fortress or our stronghold. Yung mind po kasi natin, it serves as the gatekeeper. Okay? So, paano po magpapasok si Satan ng ikakasira natin, ng spy sa isip natin or ng daga sa isip natin? Ang mind po gatekeeper. Sa paanong kaparaanan yung mata natin. Okay? Kung ano yung palagi mong pinapanood, nai-input yan dun sa stronghold mo. Kung ano yung palagi mong napapakinggan, okay, papasok, ayan po lagi din ang matatalim sa puso, sa isipan natin. Amen? True touches, no? Okay. Kunwari, hinawakan ka ng crush mo, kilig. Diba? Kilig. Okay. Ayan po, nagre-register yan. Lahat sa isipan natin. Kaya maingat po kayo, ha? Kapag yung mga kapatiran at talagay medyo touchy-touchy, bakit po? Ginagamit po yan ng kaaway. Ginagamit yan ng kaaway. Yung mga malagkit na tingin. Pagka malagkit ang tingin, iwas mo na yung mata mong ganyan. O kaya, kunwari, may magandang babae, di ba? O kaya, ikaw babae ka, merong kapatiran napaka-cute. Sa ayaw at gusto mo. Bakit yung mata mo gumaganon talaga eh? Di ba? Kahit iwasan mo, di ba Kuya Arnold? Maganda. Kahit ayaw mo yung mata mo. Yuyuko ka bigla kasi biglang napatingin din sa'yo. Eh, ang matindi ngayon, pag nagkatapat kayo ng mata, yung hindi na kayo naggawa ng mata. O, ayun na po, nakapasok na si Satan. Okay? Maliit na pagkakataon, ay naku, gagamitin ko si Satan yan. Okay? Okay, sige, Englishin natin kasi si Kuya pala, I forgot. Okay, just raise your hands whenever you go. God, may translator. Okay. Sige. Okay. So, this is the gatekeeper, no? Yung dila din natin, di ba? Yun yung nagre-register. Kaya maraming mga memory dyan. Memory ng lasa ng ulo ng mama mo. Andiyan dyan lahat, di ba? May amoy. Uy, naalala mo yung boyfriend mo, ex-boyfriend mo, may asawa ka na, 10 na anak mo, naamoy mo yung baga mo niyan. Naalala mo siya agad, di ba? Because ito kasi yun eh. Ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa Facebook na kasi surname nun. Tama po ba ako? Amen! So this is the gatekeeper. Nakalak. Okay. Praise God at nilang niya kanyang profile. At pagkatapos nahihiya ka mag-invite, syempre, di ba? Kaya naman pag ako nag-umpisang mag-invite, lalo kong babae, no? Yung iba walang hiya pa. Yung iba walang hiya, yun ang alam. Okay. So
So, gatekeeper po yung mind. Iingatan natin. Pipiliin natin kung ano yung pinapanood natin. Pipiliin natin kung ano yung pinapakinggan natin. Pipiliin natin kung sino yung kausap natin. No? Kapag yung kausap mo ano niya, very down niya, ay pati ikaw bukas mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Okay? Choose your friends. Because sabi nga, tell me who your friends are and then I will tell who you are. Kung yung mga friends mo ay talaga namang nagpo-praise the Lord, mapapa-praise the Lord ka. Kahit ayaw mo, mapapasunod ka talaga sa Kanya kasi yun ang lagi mong kasama. Pero kung ang ginagawa nila, kabulastugan, sa ayaw sabihin mo, I can do it. I have a strong conviction. Wala. Diba? It is just like a wall. Alam niyo po itong wall na to, itong pader na to, kahit gano'ng katibay yan, araw-araw pupukpukin mo ng maliit na martilyo. Constantly pupukpukin mo yan, babagsak. Same thing. If constantly ang kasama natin ay mga bad friends, ang mga sinasabi nila ay negative, you will become the same. Babagsak at babagsak. Ikaw. Okay? Kaya huwag po tayong mayabang. Malakas naman ako. I have my own principle. I have my own conviction. Uy nga. Marami na po bumagsak sa ganyan. Okay? So, our mind is a gatekeeper. Pipiliin natin. What is the next? Because the mind shapes the action and the character. Okay? Whatever installed in your mind, ano man yung ni-register mo yan, yun ang ilalabas. Mas sa computer, kung anong pinasok mo, di ba? Sa CPU, Processing Unit, yun ang ipoprocess niya at yun ang ilalabas niya dun sa monitor. So, ganun din po yung isipan natin. Whatever we put in our mind, whatever belief system, whatever it is, everything, anything, it will shape your action. Okay? It will shape your character. Excuse po, dun sa mga nag-game, kapag yung nilalaro nila, yung mga violence, brutal, no? Kasi may mga balita naman lumalabas because yung mga bata naglalaro ng mga violence, yung lapis na hawak niya, biglang sinaksak niya lang sa kamay ng kanyang kaklase. Diba? Kasi yun ang laging nakikita niya, laging naririnig niya, laging ginagawa niya. Nagkaroon ngayon, na-shape yung kanyang action, nagiging violent ang bata. Yung rage, pati yung magulang, kung masigawan, nakakita na po ba kayo sa video? Kamo, nagising kayo, di ba? Nakikita niyo po ba kung paano yung mga bata ngayon? Nakita pa nga ako, di ba, na hindi! Kasalanan mo yun! Ang sabi nung nanay, na-brainwash ka na nila, anak. O, di ba? Kasi napaka-importante ng ating isipan. The fortress. Kaya i-guard natin yung fortress natin because it will shape your actions and your character. It determines whether the fortress stands or fall. Amen? Itong mind ang siyang nag-determine kung babagsak o hindi. Marami kang problemang dumating sa buhay mo. Okay? Bakit yung isang tao, let's say si Kuya Manny, same kayo ng klase ng problema. Pero si Kuya Manny, tinatry niya, no? Kasi malakas yung fortress niya, no? Hindi siya bumabagsak, hindi siya bumibigay. Pero yung isa, na-depress, nabaliw na. Tama po ba? Okay lang sana kung depressed lang. Eh, papaano? Diba? Kaya kailangan patatagin natin yan. Amen? Okay. Now, the mind is the battleground. Battleground yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, Satan cannot harm you. Cannot. So what he do? He creates a fortress in your mind. So it is a battleground. Bakit po siya naging battleground? The enemy often attacks through lies, deception, temptation, and many other things. Kasinungalingan. What happened in Eden? No? Kay Eve. Totoo nga ba? Is it true? That if you eat this, you will die?
No, don't you know that if you eat this fruit, you become like God? Eh, like God na nga siya eh. Oh. Kaya yung mga sutsut yan, no? Pagka sumusutsut na, black, no? Gatekeeper, iba-black mo na. Kung ano yung ipinapasok niya, pwedeng ikasira mo at pwedeng mo rin ikatatag. Amen? Ito po yung battleground. Okay? Ginagamit niya yung lies, kasinungalingan, at pandaraya. Palagi pong ganyan ang strategy ni Satan. It always use lies and deception. And of course, using temptation. Temptation, hindi pa yan kasalanan. Kailan magiging kasalanan ng temptation? Eh, pagkakikinagat mo na. Diba? Yung apple, o prutas dun sa Eden, it is a temptation. Pero hindi nagkakasala yung tao kahit nandoon yung temptation. Kailan siya nagkasala? Nagat na. So, araw-araw, nakikita mo. Araw-araw. O, edi syempre, babagsak ka. So, anong gagawin natin? O, yung kapatid, o kaya kaibigan mo, araw-araw, may sutsut siya, sinusumbong yung isang kaibigan mo din naman. No? Araw-araw, anong mangyayari? Bukas lang, galit ka na din dun sa kaibigan mo. Ikaw din, nagsasalita ka na rin ng bad dun sa kaibigan mo. Amen po ba? Amen. Okay. Does the word of God make sense? Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So ngayon, sabi nga po, the mind is often the battleground. The stronghold begins with thoughts that we meditate on them. Darating yan, temptation, no? Merong bulong, meron kang biglang imagination, nakakaibang imagination, no? Kapag yan araw-araw mo nang ginagawa, it becomes a stronghold. No? Nagkakaroon na ng matinding, pag na-stronghold, matinding kapit, no? Kaya nga, strong at saka hold, malakas na kapit sa buhay mo. Yun na po yun, nagiging stronghold na siya. Okay? Now, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 27, do not give the devil a foothold. Huwag daw po natin bigyan ng pagkakataon ang Satanas sa isipan natin, o sa buhay natin. So, same thing. Kapag when you think of something, of thought, na hindi talaga nakakabuti sa'yo, nakakalugod sa'yo, i-reject mo na agad. Huwag mong bibigyan si Satan ng foothold. Oh, nag-away kayo ngayon. Tendency, magalit ka talaga, di ba? Nag-away kayo. Meron ba nag-aaway hindi nagagalit? Di ba galit? O, pero ang sabi po, pag binaba natin yung basa natin sa Ephesians, sabi niya, okay lang daw kung magalit. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala sa yung pagkagalit. Okay? You can get angry, but don't sin when you are angry. And do not let the sun down that you did not arrange it or agree to it, no? Nag-forgive. Kasi bakit? Gagamitin na ng Satanas, ni Satan, yung pagkakataon para yung anger mo, temporary anger mo, kasi nagkamali naman talaga siya, gagamitin ni Satan yung galit mo na maging deep sa puso mo. No? Naging deep siya hanggang sa magkaroon ka na ng unforgiveness. Marinig mo lang ang pangalan ng tao na yun. Sisira mo ang araw ko. Diba? Ganyan na po yung ginagawa natin. Because of what? Because of one mistake na hindi mo siya pinatawad, yung araw na yon, ayun na. Naging mortal mo ng kaaway. He once before your friend and now becomes your enemy. Amen. Does the word of God make sense? Amen. Amen. Hallelujah. So, because a stronghold is any belief, habit, pattern that has a strong grip on our mind. Okay? Hindi naman po, minsan lang ay nagiging stronghold na siya. And one time, no, it will not become a stronghold. Hindi magiging matatag sa puso mo yan. Isang beses mo lang ginawa. Nagiging stronghold siya kapag patuloy mong ginagawa. Okay? Yung pong pagsisinungaling, nagsinungaling kang minsan, at pagkatapos naging lifestyle mo na,
O, ang tawag sa'yo ay pathological liar. Yung kasinungalingan mo, nagiging totoo na sa'yo. Yun na po yun, hindi ka na mabuhay nang hindi ka nagsisinungaling. Ano pa po ba? Form of addiction. No? Nung una, hindi ka naman antimano lasenggo. Di ba? Una yan, Isang tikim lang. O sige, tikim lang. Di ba? In-entertain mo na ngayon yung tikim na yon. At araw-araw mo nang ginagawa yung tikim na yun, it becomes a stronghold. Yun na yun, malaki na yung kapit. Eto na siya, nakakapit na gantong-ganto na siya sa'yo. Kapit na siya. Kaya kahit ayaw mo na uminom, hindi ako aalis dito. Ang gagawin mo mamaya, may nag-imbita. Una, di pre, nagparang buhay na ito. Amen. Yan. Yes, Lord. Praise the Lord. Nagpagong buhay na. Mamaya, lumapit ulit. Tinanggihan mo. Yan, di pre, talaga nagpagong. Oh, praise the Lord. O, di ba? Eto na, si best friend na. Oy, pre, malakas ka dun. Siyempre, papadadanisang ka na yung pinaka-close mo. Yung malakas pre, ikaw ang kachokaran nun no? Eto po yung talagang super tanis hanggang dikit ko. Yun ang ipapadala. Even your friend can be a tool of Satan. Papadala yung kaibigan mo. Pre, para naman tayo walang pinagsamahan dyan, mula pagkabata, o, di ba? Amen. Para naman, may patapik-tapik pa. Isa lang, pre, kasi mapapahiya ako dun, O, di ba? O, ay gagawin mo, sige. Isa lang, pare, Umupo doon, isa lang. Mamaya, di niya napansin. Suray-suray na siya. Imbes na, hallelujah, praise the Lord. Oh, Diyos ko, Lord. Naging Diyos ko, Lord na. Amen? Do I make sense? Yes. Is it happening in our lives? Yes. So these are the works of Satan. And Satan is very subtle. No? Napaka-subtle. Even sa mga wrong relationships. No? Eh, syempre, care. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Good morning! Hindi ako nakatulog kagabi, kakaisip sa'yo. O syempre, ito namang si Mrs. Hindi sinasabihan ni Mister nang maganda siya. Eh, nung si Satanas, yung ginamit niyang tao, yung ganda-ganda mo. Ikaw naman, syempre, hindi ko ito naririnig sa asawa kung sarap palang pakinggan. Galit ka na ngayon sa asawa mo. Di ba? Doon nag-uumpisa. At araw-araw na siya nang hinihintay mong mag-message. At pagkatapos, inulit-ulit mo, hindi na lang message. Pwede tayong mag-call. O, nag-call na kayo. Di na nakontento. Video call na. O, di ba? Alam niyo na po kung anong susunod mo. Eh, eto yung way ni Satan. So sweet. Subtle si Satanas. Subtle. You know what is subtle? Yung hindi nyo napapansin. And of course, Satan will tend to be sweet. Di ba nga po sabi sa Bible, siya po can be an angel of light. Hindi siya magpapakita sa iyo may sungay. No. Satan will come to you like an angel of light. Uy, eto pa ha, sa mga alam mo, concern talaga ako sa iyo. Alam mo, kaibigan kasi kita, tinuturing kitang kaibigan. Alam mo ba, ang sabi ni ganito ganyan, concern daw. Pero actually, hindi siya concerned, nagdadala lang siya ng away. Para magalit ka dun sa taong kinaiinisan niya. So this is the way of Satan. Hindi natin napapansin, akala natin napakasimple. No? O yung iba, excuse nila, kasi nalulungkot ako. Sorry po ha, ito naman ay nangyayari sa mga buhay natin. Nalulungkot kasi ako. Di ba, pag uwi ko sa Pinas, kami pa rin naman ang asawa ko. Temporary lang. Sideline lang. Amen? Alam niyo po, yung kaka-sideline, biglang isang araw, nag-decision ka na hiwalayan mo yung asawa mo. Amen? Amen. Marami pong nangyaring ganon.
Nag-umpisa sa isang beses lang eh. Alam nyo, napakahirap po nung isang beses. Only one time. Isang beses lang naman. Kasi yung one time na yon, magtutuloy at magtutuloy. At pagkatapos, eto ka na. No, nakapag-isip-isip ko, or marami kang kaibigan na kausap. Sabi nila, pigilan mo na yan. Okay. Lalo na kung natanggap mo na ang Panginoon, syempre, naririnig mo na ang salita ng Diyos. Ayaw mo na, may conviction na. Okay? Ito naman ang style ng kaaway. Very subtle ang kaaway. Ano sasabihin niya? Lalapitan ka ni boy or ni girl, isang beses na lang, at least kahit maghiwalay na tayo, magsama na tayo kahit isang gabi lang. Tama? O sige, pumayag ka kasi one last time. O yung one last time mo, tuloy-tuloy na naman. Okay? Same din po yan. Sa addiction, sa wrong relationship, sa pagsisinungaling. O isang beses na lang. Ito na lang talagang iPhone 17 ang bibilin ko. Pag lumabas ang 19, 20, 21, di na talaga. This is the best ever gift I could ever give to myself. Lumabas na ngayon si 70 ay si 18. Ganda. O, diba? Ang sabi mo, last na yung phone mo na yan eh. Pero bandang huli, hindi pa rin. So, this is napakasimple lang po ng mga paparaanan ni Satan. It's so simple. It's the same from the old time until today. It's the same strategy of Satan. Okay? Parang na-enjoy na ako doon. Sige. Now, whether we like it or not, meron tayong mga strongholds. Agree? Meron po tayong mga strongholds. Amen? Pwedeng stronghold mo yung wrong belief. Because you were raised sa relihiyon ng, let's say, hindi na iyon, kuya. Na? Susumpusan. Okay. So, ngayon, ano po yung mga strongholds natin? Kasi nga, di ba yung stronghold, yung palagi kinalakihan mo, or paulit-ulit na ginagawa mo, or naging paulit-ulit na pinapanood, paulit-ulit na naririnig, paulit-ulit na cycle ng buhay mo, nagiging stronghold yan. Kaya nga po nagkakaroon ng mga religious spirit. Okay? Ano yung stronghold? Ito yung matagal, yung nag-create na sa'yo ng matinding kapit. Okay? Same po ng mga belief. Yung wrong belief po natin. Ang sabi nung iba, lumaki ako dito. No? Lumaki ako sa pananampalatayang ito. I have grown in this faith. I will stay in this faith. Until I die, I will stay in this faith. That is po a stronghold. Kung minsan yung tradition natin become a stronghold. Maganda naman yung tradition, di ba? Pagka-fiesta, sama-sama lahat. Di ba? Pupunta. Bakit nagiging masama yun, nagiging stronghold sa iyo? Because of that belief, mangungutang ka para lang maghanda. Tama? Tama. Ano pa po? Ano pang mga nagiging stronghold sa buhay natin? O, mga bisyo. Nag-umpisa kayo, nag-e-enjoy lang naman eh. Okay? Mag-e-enjoy lang naman, masama bang manood ng teleserye? Hindi naman masama, di po ba? Eh kaso, ang buhay mo, teleserye na lang. Nagiging stronghold siya. Parang natataranta ka ng umuwi sa opisina kasi, ay, naku, alas 5 nag-i-start yung teleserye ko. Noong panahon namin, ang TV Kids, ang TV. Yung ang TV. Ayan. Pagka talagang lahat na, nandoon na kami sa bahay ng tita ko sa may Tondo. Yun po yung palagi natin. Nagiging stronghold ang mga bagay na yun. Ano pa pong mga stronghold natin? Okay? Mga negative thoughts. No? Palaging negative. Naku. Negative. Pagising mo ka, ano kayang mangyayari ngayon? Parang natatakot akong pumasok sa opisina, baka ma-aksidente ako.
Nakakita ng pusang itim, naku, baka ma-aksidente ako, may masamang mangyari. No? Ito yung mga tradition belief natin na wala namang katuturan. Naging stronghold sa'yo yan. These are the belief system that became a stronghold in your life. Even it doesn't really make sense. If you're going to use your logic, it really doesn't make sense, but you are still embracing it. Amen? So ito po yun, no? Mga negative pattern, palagi na. Ito pa, ang negative, masakit lang ang ulo mo. Ay, masakit ang ulo ko. Sigurado to, meron akong infection sa loob. Meron akong cancer. Meron akong, ang dami na. Because of that negative. Lagnat lang naman. O masakit lang naman ang ulo. At lahat na ng sakit, pumunta na kay Google. Ay, mga simptomas. Lord, mamamatay na ako. Amen? Because of negative thoughts na inilalagay ng kaaway. Ano pa po mga unhealthy beliefs natin? Siyempre, mga sin struggle. Ito yung mga blatantly alam natin kasalanan. Kasi yung kanina, mga gusto mo lang naman mag-enjoy. Tapos nagkaroon ka na ng addiction doon. Ito po yun. Tapos gusto mo lang naman makipagkwento sa kapitbahay mo, nabigyan ka ng chismis, at na humaling ka, araw-araw na nandun ka nakikipag-chismis. No? Na naging grip na sa'yo yung pagiging gossiper or marites. Okay? So ngayon, ano ba yung iba? Yung iba naman, ayan, gusto nga lang mag-enjoy, kaya ganun. At yung iba, blatantly, kasalanan, alam din ang mali. Pero hindi makawala. Bakit po? Because yung kaaway, meron na nakagrip na, matindi na yung kapit. Kaya nga po sabi ni Pastor Bernard sa example niya nung nakaraan, yung mamamatay tao, pag unang pumatay yan, grabe ang kanyang konsensya, yung guilt niya. Pangalawa, meron pa, hanggang sumunod-sumunod, nawawala na yung guilt. At pagkatapos, sa susunod, gina-justify naman. Yung pinatay ko naman, masamang tao yun. Tama po? Yung mga hired killer, ang justification nila ngayon, masamang tao naman yan, okay lang yung mamatay. Pero kasalanan, wala nang konsensya, etc. Yun na po yung stronghold. Yung hindi mo na mapigilan yung sarili mo at patuloy mo itong nagagawa. Gustong-gusto mo nang tumigil, but you cannot stop, yet you continue what you're doing it. Because it's no longer you. No, hindi na mismo yung mind mo ang siyang nagdo-dominate. Ang nagdo-dominate na is the stronghold na binilt ni Satan. Because of daily routine na ginagawa mo, nagkaroon ng stronghold si Satan sa isipan mo. Kaya kahit anong panalangin mo, kahit anong attend mo, ay ba, mamaya lang sigurado. No? Because of the stronghold. Yun po yung sinasabi. Okay. Ngayon, paano natin i-break yung stronghold? Sino gusto makawala sa stronghold? Yes! Sige, sino po may mga stronghold pa dito? Amen. At kami po talaga naman, ang tagal i-break, no? Ang tagal po ma-i-break yan. Hindi po yan overnight. Imagine mo mula pagkabata mo. Ilang taon, sino yung pinakabata dito? 20. Meron ba 20s? 21. Alam niyo po yung pagsisinungaling stronghold. O sige, umpisa na natin sa 28. Sino may 28? Wala. 30. O sige na nga, ako na lang example, 51 na ako. Imagine niyo po, mula pagkabata hanggang 51, sa isang iglap, wala na. Hindi, di ba? Hindi po. Paano ngayon mababreak? Ito lang naman ang good news. Bagamat si Satan, nag-work hard siya, he did his very best para makapagtayo ng fortress sa isipan mo, para ibagsak kanya katulad ng ginawa ni Ethbaal kay Ahab sa pamamagitan ni Jezebel. Sa buhay natin, si Satan, gusto niyang lasunin ang ating isipan para bumagsak sa pamamagitan ng maling mga bagay na ginagawa or thoughts, no? Dito muna, thoughts muna. Hindi mo basta gagawin ng isang bagay na hindi mo muna pinag-isipan. Imposible yun. Kasi itong kamay mo to, hindi basta tataas yan kung hindi mo naman inisip na itaas. Amen? So, ito din po yan, yung kasalanan, ganun din po yan.
No? Amen? Si Satan, ganun din po yan. Yung fortress niya or yung stronghold na nandiyan sa isipan mo, nakukubkuban na yung mismong fortress mo. Kaya yung gusto mo na ayaw mong gawin, nagagawa mo pa rin. Because, yun na po, mas malakas na si Jezebel. O let's say yung fortress na itinayo ng kaaway sa buhay natin. Okay, paano natin to titibagin? Amen. Excited na po ba kayo? Naku, wala na akong oras. Sige. Ang sabi po dito, for though we walk in flesh, balikan na natin yung ating text, ano? We do not war against flesh, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen? Hindi mo kayang gawin yan. Mag-rehab ka man ang mag-rehab, bukas lang. Andyan ka na naman. Yeah, because I have, meron kaming pinsan yung asawa niya. Ilang beses na na-rehab eh. But still the same happened. You cannot do it by your own. You cannot do it by flesh. Kasi nga po, ang sabi dito, our war is not after flesh. No? For the weapon of our warfare are not carnal. Ibig sabihin, hindi flesh. Okay? But mighty through God. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. By pulling down, ibabagsak natin yung stronghold sa pamamagitan ng ating ng Diyos, no? Ng pananampalataya natin sa Diyos. Okay? At pagkatapos, dito, sa 5, casting down imagination. What is imagination? Ito po yung mga thoughts, no? Ito yung mga kaisipan. Kung ano man na itanim ni Satan sa isipan mo, yan daw po yung ika-cast down natin. Kailangan ibabagsak natin. At every high thought, no? Every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ano man daw po yung kaisipan or knowledge, no? Kaalaman na naitanim na dyan, or mga imagination mo na nandiyan dyan, ang sabi niya ay ibabagsak daw po, no? Natin, ika-cast down natin sa pamamagitan ng kaalaman natin sa Panginoon. Okay? Ibabagsak yan through the knowledge of our God. Kilala niyo po ba yung God? Okay? Kung kilala natin yung God, definitely kaya natin ibagsak lahat ng mga strongholds natin. Be it addiction, be it wrong belief, be it negative thoughts, mga klase ng mga kasalanan, lahat po yan, no? Ay kaya natin ibagsak when we know the knowledge of God. Amen. And bringing into captivity every thought to the obedience of God. Ano po yung sinabi niyang bringing captivity? Yung thought po to the obedience of God. Kapag yung sinasabi niya sa isipan natin ay hindi ayon dun sa salita ng Diyos, kailangan daw po ay ibabagsak natin. Okay, ang sabi niya. Ang sabi ng isipan mo. Kasi stronghold na nagsasalita, hindi na ikaw, no? Ang sabi niya, alam mo mabuti pa, hindi ka na lang umattend. Diba? Kasi merong party doon. Masaya doon. Tama naman, masaya, di ba? May party bang malungkot? Hindi tatawag yung party yun pag malungkot. Okay? Masaya doon, nag-i-enjoy ka doon. Makakapagpahinga ka pa. Diba? 6 days ka nang nagtatrabaho, 1 day lang ang day off mo. Kailangan makapagpahinga ka, di ba? Makapag-enjoy ka man lang. Tama po ba? Maganda, di ba? Maganda siya. But then, it is against the word of God. Ang sabi ng Panginoon, yung 1 day, no? The 7th day belongs to God. Oh, no? The Lord says, paano natin ika-cast down yung thoughts natin? No! The word says, 1 day belongs to God. So, hindi mo i-entertain yung thought na sumama doon kahit kinulit ka na ng pinaka-best friend mo, pupunta ka sa church kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, ano ba yung thought? Ay, mamamatay ka ng mahirap. Ang sabi ng isipan mo, ay naku, ilang apply na hanggang ngayon, walang nangyayari. O ang sabi, anong sasabihin ng salita ng Diyos? The Lord says, I have come to give you life and a life to the fullest. So, sabi ng Lord, fullest eh. Ano sabi ng Lord? I am Jehovah Jireh. The Lord will supply all your needs according to His richness in Christ's glory. Ito po yung idideklara mo sa thoughts mo. Yung sinasabi ng thoughts mo, mahirap ka na, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka ng mahirap. Ang i-declare mo ngayon, ang sabi ng Panginoon, ako'y pinagpala at pagpapalain niya, higit pa sa aking inaasahan. Ang
ang sabi ng Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng aking pangangangailangan nang naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ito yun. You have to speak it. Bakit kailangan i-speak? Kasi pag narinig ng isipan, matatanim doon. Ang sabi, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kapag lagi natin narinig yung Word of God, nagkakaroon ngayon ng panibagong stronghold dito. No? Stronghold na ng ating Panginoon. Amen? Positive na siya. Amen? Okay. Next po. Sa paanong paraan, yung Word of God daw po ang gagamitin natin. No? Kaya ang sabi sa Hebrews, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It pierces even to the dividing soul and spirit, joint and marrows. It judges the thoughts and intentions of the heart. So, yung Word of God, kapag narinig natin, magpe-penetrate daw po siya. Ginajudge niya yung thought natin. Kung yung thought natin ay mali, ipo-correct niya yun ng Word of God. Amen? Kaya importante naririnig natin yung Word of God. At pagkatapos sabi pa sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi, dinideclare mo lang, no? Pero, hindi mo naman binabago yung kaisipan mo. Tayo po, kailangan, pag tayo na-transform ng Lord, araw-araw yan, continue. No? Hindi isang beses lang ngayong araw dineclare ko, ngayong araw nakakinig kayo, praise the Lord. Friday, narinig niyo yung message ng Lord. Bukas. Sa Linggo, sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules. Hintayin nyo na lang Friday. O hindi siya Dapat kasi, tingnan nyo po, be transformed by the renewing. Continually. Paano marirenew yung mind natin? By hearing and hearing the Word. Amen. So, ano pa po? Ang sabi pa ang kaparaanan, so he said to the Jew, dito na lang tayo, if you continue in my word, you are truly my disciple. Then you will know the truth and the truth will set you free. Tingnan niyo po yung word, no? Ang sabi kanina, renewing, continue, nababaguhin kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Therefore, kailangan, no? Ang sabi niya, continue in my word. Halinaw, kailangan nagpo-continue tayo nakakakinig ng salita ng Diyos. Nagpo-continue tayong dinideclare natin yung salita ng Diyos para magkaroon ng changes sa buhay natin. Amen? At pagkatapos daw po, you will know the truth and the truth will set you free. Kasi yung mga naitanim ni Satan sa isipan natin are all lies. Amen? Puro kasinungalingan. No? Kaya tayo namumuhay sa kasinungalingan. No? Kasinungalingan lahat yan. Ano yung truth ngayon na ibibigay sa'yo? At yung truth na yun, ang siyang magsiset daw po sa atin free. Amen? Gusto nyo ma-set free? Amen? Amen? Kaya yung kasinungalingan na sinabi ng lover mo na mahal ka niya, ang katotohanan na mali ang relationship nyo will set you free. You have to act upon it. So sabi pa po dito, sino yung truth? Maliban sa Word of God, because the Word of God, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagkatapos sa baba, and the Word become flesh, which is our Lord Jesus Christ. Amen. So yung truth na sinasabi dito, mababasa natin sa John 14 verse 16, I am the way, I am the truth. So sino na ang truth? It's Jesus Christ. When we know Jesus Christ, we will know the truth, and the truth will set us free. Amen? Kaya mapalad po tayong lahat dito. Kasi nandito na tayo. Nag-i-struggle man kayo. Meron pa man din kayong struggle sa buhay. Tayong lahat, meron man tayong struggle sa buhay. Meron pa tayong mga stronghold, o mga addiction, whatever kasalanan, na namumuhay pa tayo sa kasalanan. Glory to God. Bakit? Nandito tayo at ang Panginoon makapangyarihan, ang salita niya makapangyarihan para ibagsak lahat ng klase ng stronghold. Amen? Amen. So, of course, pagka nandoon ka na, di ba? Yung iba, let's say, yung iba na set free na sa stronghold, hindi naman, si Satan ay pipigil na. Gagawa at gagawa ng paraan si Satan para muli kanyang mahila, muli niyang masira ang buhay mo. Kaya ito po ang sabi ni James sa chapter 4, verse 7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from
misis mo. Hindi talaga. Meron siya una. Kailangan mag-submit ka muna sa Panginoon. Okay? Submit mo muna yung sarili mo sa Lord. Amen? Pag nisubmit mo sa Panginoon ang buhay mo, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Okay? He will give you the Holy Spirit. Kaya kapag nandyan na naman yung temptation, you have the power to say no. Kahit napakaganda niyan at nakakasilaw ang legs. No. No? At pagkatapos, kakalipas na daw yung takbo. Parang si Potiphar, yung asawa ni Potiphar. At Joseph, no? Si Joseph, no? Kaganda ni Potiphar. Grabe. Pero kahit na inilatag ng kanyang legs na ganyan, tumakbo si Joseph. Okay? Patakbo. Kasi naman kung kayong tumakbo, ha? Huwag yung hintayin yung babae ang tumakbo. Amen? Okay. So, okay. So, eto po yun ang ano natin ngayon. No? The Lord is willing to set you free. Kaya po siya naparito. Hindi ka naparito para magkaroon lang ng buhay na walang hanggan. Tapos ikaw ay namumot. Ang unang-una na purpose ng Panginoon, bakit siya naparito, para mapalaya ka sa kasalanan. Reward na lang po yung buhay na walang hanggan. Tayo, ang tiniting natin buhay na walang hanggan. Hindi ka mapupunta sa buhay na walang hanggan kung namumuhay ka sa kasalanan. Kung di ka na-set free sa kasalanan. Yung stronghold na yun. Kaya po napunta ang Panginoon dito. That's why the Lord Jesus Christ came here for you to be set free from the stronghold of Satan. At ano yun? Sin. Okay? So, ngayon, when you are set free from the stronghold of Satan, then your life is set upon the Word of God. You submit to God, no? Palagi mo nang pinapakinggan ng Panginoon. You submit yourself into prayer and in listening, in preaching, or siguro yung vlog namin sa umaga, pinapanood nyo. Then, ang sabi dito, as you continue in the Word, we are building our stronghold upon a more fortified stronghold where the enemy cannot penetrate. You are now building another stronghold, yung faith natin sa Panginoon. And when we have that stronghold, even the enemy cannot penetrate anymore. Di na siya makaka-penetrate. And then, kapag naranasan mo yon, eto na po tayo sa Psalms 18:2, madideclare mo na sa buhay mo yan. Ang sabi niya, the Lord is my rock, my fortress. Di po bang ibig sabihin din ng stronghold is fortress? And my deliverer, my God is my rock in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. When the Lord Jesus Christ is your stronghold, no plans of the enemy shall prosper against you. Walang makakapagtagumpay na plano ng kaaway, walang makakapagtagumpay na kasinungalingan ng kaaway sa isipan natin because we are fortified by the stronghold of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang sabi pa po sa Psalms 144 verse 2, He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdues people under me. Amen? Amen. So, when you have this fortress, no, meron kang shield. Kaya nga, Satan, every lies of Satan, every deceit ways of Satan, every temptation, hindi na makaka-penetrate because the Lord is your shield. Amen? Amen? Okay, ang sabi pa po dito sa Psalms, Proverbs 18:10, the name of the Lord is a fortified tower. Pag sinabing fortified tower, stronghold pa rin. The righteous run to it and are safe. So when you are in danger, di ba? Saan ang takbo natin? Di ba? Dun sa fortified dapat. Dun sa strong tower, dun sa safe place. Saan ang safe place natin? The name of the Lord is Jesus. Kapag ito na, yung temptation, in the name of Jesus. Okay? Kapag meron ng mga bad thoughts, in the name of Jesus, I rebuke you, every negative thoughts, every lies of the enemy, I rebuke you in the name of Jesus. O eto mga wrong emotions, wrong feeling, mahal kasi siya. Okay? Hindi ko kaya. Mamamatay ako. Madami na po nagsabing mamamatay sila, hindi sila namatay. Nabaliw lang. Pero buhay pa rin sila. Kasi bakit? Ang buhay mo sa Panginoon eh. Hindi ka mamamatay hanggat hindi sinabi ng Lord mamatay ka. Amen? So,
siya sa buhay. Amen? So this is the life. Ay, hindi talaga kaya sa isang araw na hindi ako makapaligarilyo. Hindi talaga kaya. Kasi nasanayan ko na pagkatapos kumain, kailangan ko nito. So, this is the lie of the enemy. Hindi kailangan na, hindi pwedeng hindi talaga ako makainom eh. Kasi nawawala ako sa mood. Nagiging mainit ang ulo ko pag hindi ako nakakainom. This is the lie of the enemy. Say, in the mighty name of Jesus, I rebuke alcoholic in the mighty name of Jesus. Amen? We have to use, because yun po yung refuge natin eh. The name of the Lord. Amen? Use the name of the Lord. Amen? Kasi daw. At pagkatapos, ayaw na niya, ayun. Sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? O, sino nga matatakotin dito? Di ba? Yung iba po kasi bata pa, tinatakot yung may mumu dyan. Lumaki yung bata, matatakotin. Okay? Or minsan, sa kanilang mga naranasan sa buhay, nagkaroon sila ng mga fear. But then, ang sabi niya, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I fear? Kahit pa yung multo, kahit pa si Satanas nakatayo sa harapan mo, of sinong kakatakutan mo, when the Lord, the name of the Lord is your strength. Even Satan, wala pong kapangyarihan. Alam niyo po ba, even sa mga deliverance namin, yung mga itsura ng mga deliverance namin, talaga namang mukhang Satanas na talaga. Why? Because the Spirit is there eh. Kung tutusin mo, matatakot po kami. Yung iba talaga naglalaway na lang, lumalabas ang sipon, laway, sabay-sabay na, tirik ang mata, tapos ang sama ng tingin sa'yo, nakala mo, lalapain ka. But then, we are not fearful because the name of the Lord is our fortified tower. Ang sabi niya, the Lord is my stronghold, in whom shall I fear. Amen? Amen. Hindi tayo matatakot maski sa kinabukasan anong mangyayari sa buhay ko. No? You will not be fearful because the Lord has a plan for you. Sabi niya sa Jeremiah 29, di ba? Ang plan niya sa iyo ay not to harm you but to give you life, a future, a hope, and a future. Yun po ang pangako niya. Kaya kapag may fear ka for tomorrow, etong salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ang plano niya, pagpalain ako, ang plano niya, blah, blah, blah. Amen? Gagamitin natin yung salita ng Diyos. And lastly, sa ating conclusion, ang sabi, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen? Tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang Diyos at tagapagligtas. Therefore, siya nagsabi, sinet free ka niya, masiset free ka, indeed. Kapag sinabing indeed, total, okay? Pure, no? 100% masiset free po tayo. Ano lang ang kailangan natin? Ang sabi niya, therefore, sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Sinet free ka na. At patuloy kang isiset free. Kung meron tayong mga bagay pa na pinangahawakan na hindi marapat sa buhay natin, patuloy tayong isiset free ng Panginoon doon. Ano lang ang sabi niya? Stand firm. Saan ka magiging stand firm? Sa faith mo sa Panginoong Jesus. Amen? At pagkatapos, do not let yourself be burdened again. Huwag yung, alam mo yung burden, ganito kasi, huwag mo nang isipin. Kasi hindi yan galing sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pag sinetri ka niya, itutuloy niya yung pagsiset. Amen? Sapagkat, ang plano ng Lord, maranasan mo yung kanyang pagpapala. Yung joy niya, yung peace niya, yung kanyang abundance maranasan. Amen po ba? Amen. Nahihigit ko kayo? Yes, Lord. Sino gustong ma-set free? Amen. Okay, let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father in heaven, we acknowledge your power. We acknowledge your goodness, your mercy, your grace. We acknowledge, Panginoon, that you are great, that you are mighty. We acknowledge that you are powerful.
We acknowledge, O Lord God, that you have given Jesus Christ for us to be set free from every stronghold in our life. Lord, today, here we are. Open your heart unto God. Here we are, O Lord God. And mention whatever stronghold na meron ka sa buhay mo that you wanted to be set free. Surrender to God this stronghold, and the Lord is willing to set you free from this stronghold. You can say whatever po no, yung bandage natin, yung stronghold na meron ka. May it be addiction, may it be negative thoughts, may it be fear, may it be bondage in sin, may it be poverty or sicknesses. The Lord is breaking down every stronghold in your life. Katulad ng inawit natin kanina, nothing is impossible. Strongholds are broken today. Holy Spirit, manifest right now in the mighty name of Jesus. Let every stronghold be broken down in the mighty name of Jesus. I break every stronghold right now in Jesus' name. Hallelujah. I rebuke the stronghold of pathological lying in the mighty name of Jesus. I rebuke the stronghold of addiction in the mighty name of Jesus. I rebuke the stronghold of vices in the mighty name of Jesus. I rebuke negative habits in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, every pattern of negativity, I cast them out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, nothing is too impossible for you. Lord, ang imposible lang sa iyo ay magsinungaling. And your word, Panginoon, are our shield. Today, O Lord God, we rebuke the lies of the enemy, we rebuke the deceitfulness of the enemy, and we rebuke every temptation that will come in our lives because we wanted to surrender our life unto Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. As they declare, whatever stronghold is that, I believe and I agree that every stronghold is broken today in the mighty name of Jesus. Broken in the mighty name of Jesus. Broken in the mighty name of Jesus. Every evil oppression is broken in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Ini-entrust ko po sa iyo, sa iyong mapagpalang kamay, in your mighty hands, in your power, O Lord God, that you will continually set us free from every stronghold in our life so we can experience your goodness. We will experience your will in our lives, O God. Thank you, Father. We give you praise. We give you glory. We give you adoration, and we give you our heart, we give you our life, we give you our soul, we give you our thought, O Lord God, we give you our mind, our fortress, subjected to your fortress, O Lord, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen.